Purihin po ang Panginoon at isang magandang araw po sa bawat isa. Ngayon po ay huling linggo sa buwan ng Pebrero at tayo po ay magpapatuloy sa atin pong sinimulang series ng primary assignment, the primary assignment of every Christian. At isa pong tayo po ngayon ay nasa part 2 ng Pray Through to Change the Atmosphere in the City. Kaya tayo po ay manalangin. Salamat po aming Ama sa Langit. Dalangin ko sa umagang ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas ng aming buhay na nagbigay ng eternal life, Panginoon, sa amin nung kami po ay manampalataya, that you will continue to open up the Scripture at maunawaan po namin. Thank you for the spirit of wisdom and understanding at patuloy pong matanggap ng bawat isa na may matabang lupa, Panginoon, ang seed na itinatanim mo na kanila pong paniwalaan at ipamuhay sa pang-araw-araw. Pagpalain mo po ang bawat isang nakikinig at handang tumanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa atin pong pagpapatuloy, sabi nga bakit natin na kailangang i-change ang atmosphere, hindi lamang po sa city, kundi maging sa atin pong community, maging sa ating tahanan. May mga pagkakataon na hindi natin alam na, o kung nararamdaman nyo po na meron pong kakaibang atmosphere, hindi po espiritu ha, pero kasama po yung atmosphere. Sabi nga kung paano si Jesus noon ay nung nag-preach siya ng Word of God na hindi siya na-affect ng mga spirits of oppressions and resistance. Yung spirit ng intimidation, spirit ng provocation, spirit ng hindrance, spirit ng harassment, spirit ng condemnation, the spirit of unbelief, the spirit of hopelessness, at the spirit of disobedience. So, hindi po siya naapektuhan nung time na patuloy siyang nag-preach ng Word of God at patuloy po na makita natin na we can do yung kapareho po na hindi tayo naapektuhan at alam po nating sawatain o yung baga na patuloy po na wag po na tayong maapektuhan every time na may ipinapagawa sa atin ng Panginoon. So, dito po sa letter B, why we need to change atmospheres. So, sabi nga po dito, ang change atmosphere allow satanic spirits to continue to operate in the city. May mga pagkakataon pa pag hindi natin kayang o na di-discern anong spirit yung ating kinakaharap. Akala natin okay pa tayo. Pero makita po natin dito sa Ephesians 2 verse 2 na kung makikita nyo po ay sa English nakalagay, pero babasahin ko sa inyo sa Tagalog, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So makita po natin, ito yung dati nating kalagayan. At ito po ay sinabi ni Pablo sa iglesia ng Epeso. Sabi nga niya, na dati ninyong nilakaran. Kaya nga po, makita natin kung atin pong napapansin sa ating sarili at sa ating pamumuhay bilang anak na ng Diyos, na mayroon pa tayong ginagawang mga dati na nating ginawa, ay alam na po natin na kailangan binigyan na po tayo ng kapangyarihan. Di ba nga yung seek the power na patuloy po at gamitin lang natin. Hindi lang natin sinik, kundi patuloy natin gamitin. Sabi po dito, satanic spirits rule over atmosphere and through the spirit of disobedience rule over the spirits of men. Kaya po nakakagawa ang espiritu ng kaaway, kahit na tayo ay may relasyon na sa Panginoon, ay meron po tayong mga pagsuway na ginagawa sa sinasabi sa atin ng Panginoon. Minsan, ang sinusunod lang natin ay ang ating sarili. Or, lalo na kung narinig niyo po ang tinig at ang Panginoon na nagsasalita sa inyo, whether yan po ay through sa tao o sa napapakinggan nyo, kung kayo po ay nakikinig ng mga teachings, ay
makita po natin na ang Panginoon ay lagi pong nagsasalita at nangungusap po sa atin. So, yung espiritu natin, pag may disobedience, pwede pong makapasok yung espiritu ng kaaway na pwedeng magsulsul sa atin. Pero sabi nga sulsul lang. Itetempt ka lang yan. Pero kung mag-give in ka, choice mo yon. These spirits keep them in a rut and keep them on world course. Sabi ko nga po dati pa na pipilitin tayong agawin ng kaaway. Hindi na yung mga taga-sanlibutan, hindi na yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Kasi kanya na yun eh. Kaya ang pilit po, kung mapapansin nyo, tayong mga may personal ng relasyon sa Panginoon at patuloy na sumusunod. Hindi yung nagkaroon lang ng relasyon pero hindi mo pinalago ang iyong relasyon sa Panginoon at nagpapatuloy ka pa rin sa mga bagay na nagustuhan mo na. So, these sons of disobedience are stuck in bondage. Like Samson, they will have to grind the mill. Makita po natin sa istorya ni Samson na ano po ba yung kanyang pagsaway o pagsuway na ginawa. At dito po sa Judges 13, sabi nga yung pong yung kanyang nanay, nung siya po ipinanganak, sabi po sa Judges 13:24, so the woman gave birth to a son and named him Samson. At ang description po, and the child grew up and the Lord blessed him. Then dito po sa Judges 14:3, nung lumaki na po si Samson, but his father and his mother said to him, dahil naghahanap po, nakakita ng mapapangasawa. Ayan. At sabi nga yun po ay, yun ang kanyang nagustuhan. At nung magustuhan niya, bumalik pa sa kanilang tahanan at sinabihan niya yung kanyang nanay at tatay na kunin yung babae para mapangasawa niya. Pero sabi po dito, but his father and his mother said to him, is there no woman among the daughters of your relatives or among all our people that you go to take a wife from the uncircumcised Philistines? Yet Samson said to his father, get her for me because she is right for me. So dahil lang sa yun yung nagustuhan niya, kahit ayaw ng Panginoon at kasama na po sa batas nila na wag sila mag-aasawa ng mga anak ng hindi natulian or hindi po na circumcise yung puso at patuloy po na pati physical. Yan, hindi pa po na circumcise pero ibang ano po yun, topic. At makita po natin dahil sa kanyang pagsuway, dahil doon sa kanyang gustong mapangasawa na naging asawa niya, at sa Judges 16, ando naman po na kumuha siya ng prostitute na si Delilah. Kaya po dumating yung time na, sabi nga pagka yung mga ganong pagsuway sa Panginoon, minsan kahit paulit-ulit ka ng pinapaalalahanan at minsan yung common sense ba, tinatanong na sa kanya, ano bang magiging rason para mawala yung lakas mo? At nung sinasabi niya, di ba niya nakikita na ginagawa nung mga, may pinagsasabihan si Delilah. Pero hindi niya, sabihin yung common sense na, ganito pala ang ginagawa niya, bakit ko pa sasabihin? Pero dahil sa kakulitan, ayon, sinabi rin niya, pero makita po na sabi nga po yung biyaya pa rin ng Panginoon sa kanyang buhay. Na hanggang sa huling sandali, bagamat siya ay dinukot yung mata, pero nung humaba na yung buhok, ayon. So, nagkaroon siya ng revenge at yun ay hiningi niya sa Panginoon. So, kasama siyang namatay. So, most sons of disobedience are influenced by these spirits that control them and force them to do Satan's bidding, will, and desire. Sa 2 Timothy 2:25-26, kailangan niyang turuan ng may kababaang loob ang mga sumasalungat sa kanya. Marahil ay maging kalooban ng Diyos na magsisi sila, yan, at sila ay makaalam sa katotohanan. So, yung kalooban ng Panginoon na magsisi sila, maging kalooban ng Diyos na magsisi sila. Kasi may mga pagkakataon po yung pagpaulit-ulit mo ng pinagsasabihan.
Di ba? Tumitigas na yung puso at hindi na po tinatanggap ang mga pagsuway, pagtutuwid na ginagawa ng mga nakakakilala sa Panginoon. At yun pong, kung sila man ay magsisi, hindi lang nagsisi, kundi makaalam sila sa katotohanan. At sila ay magising, yan, magigising, yan, so natutulog, magigising at tatakas mula sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila upang sumunod sa kanyang kalooban. Pangalawa, bakit po natin kailangan mag-change ng atmosphere? Unchanged atmospheres are oppressive and destructive over the spirit realm. At makita po natin dito sa Matthew 8:28 na Jesus came to the other side of the lake into the country of the Gadarenes. Two men came to him from among the graves. They had demons in them and were very wild. They were so bad that no one would go near them. Yun pong makita natin kung paano po na nung last week ay nabanggit ko po, kailangan ng dyablo. Okay na kailangan nila. Kung paano ang banal na spirito ay nananahan doon sa mga nanampalataya na po sa kanya at nagpapatuloy sa pagsunod at patuloy pong hinahangad na yung pong pangungusap niya ay maunawaan nila at matanggap nila. Kasi kahit na alam mong naandyan ang Holy Spirit, minsan hindi mo ina-acknowledge bilang Kristiyano. Kaya kailangan po natin na talagang maging aware tayo. Ano po ba ang sinasabi? At dito po makita natin na yung pong spirit realm na naging oppressive at yung pong destructive. Satanic forces come to kill, steal, and destroy. Makikita po natin yan at mababasa sa John 10:10. They keep people under oppression and hold them in bondage. So makita po natin dito na yung pong pagsalubong sa kanya, yung dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. So, sila ay nanggaling sa libingan, mayroong pambahay. So, at totoong napakabangis. So, yun po yung description. Kaya walang sino mang maglakas loob na dumaan sa daang yon. They bring torment on those who are bound by these spirits. They harm them physically and psychologically. Kaya nga po makita natin that even tayong mga nakakilala na sa Panginoon, kung di po tayo magiging aware sa mga anxiety, depression, frustration, ay hindi natin alam kung paanong labanan ito sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan niya na nasa atin, ay madadali po tayo. Especially sa sobrang abala, sa sobrang bilis ng takbo ng panahon ngayon. Ay talagang pag hindi mo alam at hindi mo ini-apply yung alam mo na na salita ng Panginoon, pwede ka madali. Pero pwede ka naman bumalik din agad. The moment na na-realize mo na ganun ang iyong nararamdaman, balik agad sa Panginoon. Magsisi agad. Aminin. Ayan, yung pag-amin na naging ganun ang pakiramdam mo. Naging ganun ang kaisipan mo. Kaya baguhin ng Panginoon yan. Lalo na pagka sisi mo, hinanap mo anong salita, ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Hindi lang yung basta nagsisi ka. Pero yun pong nais ng Panginoon, kung ano man yung mga negatibong bagay na naisip mo, palitan mo ng kanyang buhay na salita. So the torment of the soul, mental, emotional, and social, and relational pressures can become a continual harassment in these lives. The atmosphere provides the veil of imprisonment until the atmosphere of Zion enters this veil and destroys it. At sabi po sa Isaiah 25:7-8, and he will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nation. Makita po natin na pupuksain ng Panginoon. And He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces. The rebuke of His people He will take away from all the earth, for the Lord has spoken. Ano man po ang sinabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, at sa Kanya pong mga buhay na salita na inaangkin nyo,
gagawin po ng Panginoon kung patuloy niyong maniniwalaan. Maaaring sa sandaling ito hindi pa nangyayari, pero kung patuloy niyong paniniwalaan at tinanggap niyo na may pananampalataya, hintayin niyo lang. Baka naandyan na yan. Baka may dinidil lang sa iyo ang Panginoon at may ipinapagawa. Baka may instruction pa sa iyo na hindi mo ginagawa, gawin mo na. So, the church unusual, yung Zion po, must rise up to cleanse and change the atmosphere. And this approach or method will be removed. Yun pong makita natin na kahit sa sambahayan po, sa inyong bahay, hindi ko naman sinabing damdamin nyo lagi. Pero maging discerning din po kayo ano bang atmosphere na meron sa inyong bahay. At dapat alam na po natin paano natin i-deal kung may mga pagkakataon na hindi tayo magkasundo sa mga bagay-bagay. Paano natin na hindi po magbe-burst out ang ating emotion, kundi yun pong talagang pagpipigil, yung self-control, yung patience, at yung pong pagkikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Lord, ano bang gusto mong gawin ko sa sitwasyon na ito? Ano ba yung itinuturo mo? Lagi po may tinuturo ang Panginoon yung mga sitwasyon na ating pinararanas sa atin para po sa ating paglago sa pagkakilala sa Kanya. Pangatlo, unchanged atmospheres attract other demonic power into the city. So, when the city is plagued by an unclean atmosphere, ayan, lalo na ngayon, malapit na mag-eleksyon, maging aware na po tayo. At the spiritual conditions become conducive for other spirit to breed. The stagnant pond becomes more polluted and will deplete life. O, ayan. Yung pong supposed to be, yung patungkol sa dengue, hindi na dapat inuulit-ulit sa atin. Pinaka-root naman yan, talaga maglinis lang tayo ng ating kapaligiran. At nakakatuwa o nakakatawa na yung panghuhuli ng lamok ay talagang ipinustro pa, di ba? At sa Matthew 12:43 to 45, sabi po dito, when an evil spirit leaves a person, so yung kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Papagod din po. Hindi. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng walang titirhan. Ayan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, ibig sabihin, umalis siya pero hindi pinalitan ng mga bagay na makakapagpalakas, magpe-prevent upang siya ay muling makapasok, walang laman. Kumbaga, umalis lang pero hindi niya pinalitan ng mga word of God, ng pagpupuri, pasasalamat, pananalangin. So, malinis at maayos. Aalis muna siya. So, aalis siya, magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. So huwag po nating pabayaan na tayo po ay patuloy na panahanan o mapagpahingahan ng mga espiritong hindi po nakakalugod sa Panginoon. This is how the wicked generation becomes more wicked. The fatal attraction of other spirits into the same house, the last state of the city is worse than its beginning. Sa bahay nyo, sa barangay nyo, ano yung ikino-confess nyo? Kung nakikita nyo nagbabago para sa kabutihan, or nakikita nyo nagbabago para sa na mas masama pa, or mas hindi mabuti, ang inyo pong barangay, ano po ang ginagawa nyo? Kasama ba kayo doon sa mga bumabatikos? Kasama ba kayo doon kasama kayo doon sa mga nananalangin at nagdi-declare ng alam nyong dapat para sa isang community, sa isang barangay, sa isang tahanan,
na mangyari ng ayon sa salita ng Panginoon. So the church must supply a fresh flow of the river to increase the water level in the city. Kaya po napakahalaga ng role ng churches, yung totoong churches, yung totoong nakakilala po at yung Bible-based na churches sa isang lugar. So the enemy looks for waterless places. The scorpions and snakes hide behind the rocks, but the floodgates of heaven flashes out these enemies into the open. So yun po ay figure of speech na yung mga kaaway. Hindi ko alam kung anong istandyo na nung si Duterte, dating President Duterte ay wala pong yun, sa mga drug addict, pero ngayon, so kayo po yung nakikita naman po natin sa ating kapaligiran at mapagkukumpara natin. So patuloy po nating i-declare na sa nalalapit na election ay talagang yung mga taong may malasakit talaga para sa ating lugar, sa ating komunidad, sa atin pong bansa, ang siyang mailuklok at hindi po yung mga namimigay ng suhol or nang babayad para po sa boto nyo. Sana wag naman kayong tumanggap. Okay? So, sabi po sa Hebrews 6:6-4, for it is impossible, ito po ay kasamang warning ng Panginoon sa kanyang salita. For it is impossible for these who were once enlightened, yung mga nakakilala na sa Panginoon at na-enlightened or nabago po yung uri ng pamumuhay dahil sa kanyang salita, and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod. Okay, so medyo evaluate nyo po ang sarili nyo. Hindi ba ako tumatalikod sa Panginoon? Ikaw at ang Panginoon na nakakaalam, unless na may accountable person ka na pinagsasabihan, nalalambot na ako medyo humihina yung pananampalataya ko. Hindi ko pinaniniwalaan. Medyo tinatamad na ako. Meron ka bang accountability partner? Or yung responsible ka na sabihin ano ang spiritual na kalagayan mo? Kung wala, humanap ka na. Okay? Para hindi na po magpatuloy na malugmok. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ang tanong, nagwo-work pa ba? O aware ka pa ba sa presensya ng Holy Spirit sa iyo? Meron pa ba? So, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito. Okay? Doon lang po sa mga tumalikod, after ninyang tumalikod sa kanilang sa kasalanan at na yung pong pananampalataya niya ay inilagay niya sa Panginoon, naliwanagan na, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang na sa tumanggap ng Espiritu Santo dahil salvation pa lamang po, kasama na po ang Banal na Espiritu na ating natatanggap. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So, makita po natin at kung paano po na yung every time ba na naaalala nyo, paano nagsakripisyo ang Panginoong Jesus para lang iligtas tayo, para panumbalikin tayo sa Kanya at sa mga plano niyang maganda para sa ating buhay. Sana po huwag kayo mag-fall away. Sana po manatili kayo, ano man ang mga pangyayari sa buhay nyo. Huwag nyo pong isiping pinabayaan kayo ng Panginoon. Mahirap na po. Baka magkaroon na ng kalyo yung puso nyo kahit kinakausap kayo ng Panginoon.
Pero alam niyo po ba sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, kakausapin at kakausapin ka pa rin niya. Pero the moment na ikaw na yung tumigas ang puso na ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang manumbalik, may mga pangyayari sa buhay po natin na ang Panginoon ang gumagawa at patuloy pong nangungusap dahil mahal ka niya, mahal na mahal ka ng Panginoon kahit na anong ginagawa mo. Maling ginagawa mo. Pero kung handa kang pagsisihan to at manumbalik sa Kanya, tatanggapin ka niya. Hindi mo kailangan maging mabait muna bago ka bumalik sa Panginoon. O kung mabait ka na, huwag mong pananganan yung iyong kabaitan. Hindi yan ang dahilan para tanggapin ka ng Lord. Ikaw at ako ay minahal ng Panginoon sa kung sino tayo at nais Kanyang dalahin sa Kanyang paraiso. So, wag mo na ulit ipako. Okay, malapit na naman ang mahal na araw. Marami na naman magpapapako dyan. Tanging ang Panginoong Hesus lang at minsan lang niyang ginawa yun para tubusin tayo at patuloy pong ma-enjoy ang masaganang buhay na inilaan niya para sa atin. Pang-apat, unchanged atmospheres draw wickedness and violence into the city. Sabi po sa Isaiah 59:13-15, mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Pawang kasamaan ang kanilang iniisip. Bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang mga malalawak na lansangan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. So meron pong daan. May kalsada para sa kapayapaan. Nilalakaran po ba natin yon? Wala silang patnubay ng katarungan, likulikong landas ang kanilang ginagawa. Ang nagdaraan dooy walang kapayapaan. So God has to move in these environments and cause a powerful flow of light and life into the church. So sabi ko nga po, tayo po yung church, saan man kayo naroon. Kaya kayo po yung gagamitin ng Panginoon pag siya po ay kumilos, yun pong powerful flow ng light sa buhay nyo at life. Flow of light and flow of life. Kayo yung magbibigay buhay at ilaw. Sama nyo na yung asin para po doon sa lugar nyo, sa pamilya nyo, sa mga kamag-anak nyo, maging sa inyong komunidad. Makita pa lang ang mukha mo, payapa na sila. Hindi ka pa nagsasalita. Di lalo na kung nagsalita ka. At sabihin mong mahal sila ng Panginoon. The violence and devastation can't be removed until the church is reconstructed well and is functioning effectively. Isaiah 60:18-19, ang ingay ng karahasan. So, pag ito po ay patuloy ng tumayo ang church at nag-function ng maayos, ang ingay ng karahasan ay hindi na maririnig pa, gayon din ang pagwasak sa iyong sasakupan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan at papuri naman ang iyong mga pintuan. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat, sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw. Sapagkat, bakit po ganon? Si Yahweh mismo o magiging ilaw mo magpakailanman at ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Gusto niyo po ba yon? So manatili kayo sa Panginoon. At manatili tayo bilang isang church. Wala man tayong physical pang building, pero kayo po yung magsisilbing ilaw at buhay doon po sa inyong komunidad. Lagi niyong i-declare, ipanalangin niyo yung inyong barangay, yung inyong subdivision, kung kayo po ay nasa subdivision. Panalangin niyo palagi. I-declare niyo yung nais ng Panginoon para sa lugar na yon. Kaya po na importante, nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon every day. 365 days ang atin pong isang taon. Kahit po taon-taon natin basahin yan, may mga iba-ibang kapahayagan ng Panginoon ng nakaraang taon doon sa nabasa nyo na. Kaya po ini-encourage at patuloy po na yun pong apostolic teaching na ating tinatanggap. Base po sa salita ng Panginoon. Gusto nyo tuluyang patuloy kayong lumago sa pagkakilala sa Lord? Huwag lang po yung family altar natin. Madali naman mag-pray.
Pero sa iba, mahirap. Okay? So, lalo na sa kabisihan ng buhay. Pero makita po natin, yun pong salita ng Panginoon, yun lang po ang ipapaalala ng Banal na Espiritu sa atin. Kung hindi kayo nagbabasa, anong ipapaalala? So, kasama po yun. So, the church must assume their social, ayan, hindi lang po religious responsibility. Social responsibility to impact the community in which it lives. So, by doing this, we can rid our society of social injustice, violence, devastation, corruption of the judiciary, and other declines in our city. So, wag ho natin hayaang kainin rin tayo ng sistema ng mundo sa atin pong mga pakikipag-deal, sa atin pong mga transaksyon. Yun pong totoo at yung alam nating makalulugod sa Panginoon. Panglima, bakit po natin kailangang mag-change ng atmosphere? So, unchanged atmosphere are repulsive, yung pong disgusting, and shun away business, progress, and development. Kaya nga po yung sa mga magtatayo ng business, kung meron pong pinagagawa sa inyong Panginoon, siguraduhin nyo, nakasama nyo ang presensya at guidance ng Panginoon sa inyong mga itatayo. At yun pong responsibilidad nyo, na talagang alamin ano po yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. So, kahit na hindi pa kayo tumatanggap ng inyong halaga na inaasahan, ayan, nagpaplano na kayo para along the way, naandun ang gabay ng Panginoon. Kung wala pa naman at hindi nyo pa alam kung paano mag-business, di-deposito nyo muna sa bangko para tumubo. O, di pagka dumating na rin yung tamang panahon, para gamitin yon na ipinahayag sa inyo ng Panginoon, meron kayo makukuha. Sabi nga po pag may isinuksok, may madudukot. Kahit po sa alkansya lang yan. Okay? Siguraduhin nyo lang na secure ang inyong alkansya at walang ibang dumudukot. At hindi kayo yung dumudukot pag nangailangan. So, people are spirits and they are attracted to the flow of life. Oppressive atmospheres will not attract people as they are repulsive. People feel their way and know the soft touch of good spirits. Di ba may pagkakataon, may binibili tayo o pinagbibilhan tayo na feeling mo, welcome na welcome ka at maganda ang pakitungo sa'yo. Kahit po dyan sa Baklaran, pag ako'y bumili ng bibingkang may latik, maganda ho yung spirit na nagtitinda doon. Kaya, nga lang, iniiwasan ko na rin po dahil yung taas ng blood sugar ko, bigla nag-shoot up ng 200, yan. Pero salamat po sa Panginoon, nung time na medyo bumaba yung blood sugar ko, talagang nakatulong po sa akin. Kaya nga lang, pagdating ko sa bahay at pag-testing ko, ayun, shoot up agad. So, sabi nga po, however, people feel insecure when they are hit by wrong spirits in the environment. When light is shining, it attracts nations and kings. When the atmosphere of darkness is overcome, people will travel to come towards us who walk in the light. They will bring the gold and silver to where light and life is. At isa po ito sa pangakong pinanghawakan ko with regards po sa church. So, Isaiah 60, 5-6, they will see and be radiant and your heart will thrill and rejoice because the abundance of the sea will be turned to you. The wealth of the nations will come to you. A multitude of camels will cover you, the young camels of Midian and Ephah. All those from Sheba will come. They will bring gold and frankincense and proclaim good news of the praises of the Lord. At sa Isaiah 60, 9-11, surely the coastlands shall wait for me, and the ships of Tarshish will come first, to bring your sons from afar, their silver and their gold with them. To the name of the Lord your God,
and to the Holy One of Israel, because he has glorified you. The sons of foreigners shall build up your walls, and their kings shall minister to you. For in my wrath I struck you, but in my favor I have had mercy on you. Therefore your gates shall be open continually, they shall not be shut day or night, that men may bring to you the wealth of the Gentiles and their kings in procession. At bagamat hindi pa po natin maunawaan paano itong mangyayari, kung tinatanggap nyo po ito, kung nababasa nyo at tinatanggap nyo, hindi, sa Israel lang yan eh. Pag may ganun na po kayo, huwag nyo asahan mangyayari sa inyo yan. Pero pag tinanggap nyo po, dahil yung Diyos ang nangako, bagamat sa Israel naka-ano yan, pero malalaman nyo kung sa inyo rin eh. Maaangkin nyo. Huwag nyo nang nabasa. Paano mangyayari yun eh? Wala namang nag-o-overseas dito sa amin o wala namang ano. Bahala ang Panginoon. Proseso po niya. Siya ang magbibigay. At tayo lang po. Yung makita po natin. Sana kasama ko kayo kasi para po doon sa pagtatayo ng church building. Dahil binigay na po ng Panginoon yung kanyang salita na ipagtayo na siya para yung pong presensya niya ay patuloy pong manatili sa atin. At isang biyaya po ng Panginoon. Sabi nga po, development and progress only takes place when the spiritual atmosphere is free from oppression and conflicts. Kaya mahirap po, sabi ko nga kung paano dati ay even sa body of Christ or mismong sa church ay may mga conflict po. Pero kung maiiwasan po at hindi natin i-entertain yung mga ganitong klaseng espiritu, makita po natin yung development and progress ay patuloy pong mangyayari. Umaayos po yung spiritual atmosphere ng bawat isa sa atin at maging sa atin pong pagkakaisa sa pinapagawa ng Panginoon. So, even spiritual growth results from a free and peaceful environment. Kung paano pong sinabi sa Acts 9:31, kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag. At patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Every time po na napapakinggan nyo yung Great Commission ng Panginoon, inaangkin nyo po ba at sinasabi nyo sa Lord, Lord, gamitin mo ako. Lord, gamitin mo ako para magawa ang iyong kalooban. Then at the same time, nag-aaral kayo paano mag-share. Mga iba-ibang klaseng tao po, yung ipapaabot sa atin ng Panginoon. Ano po ang dapat nating gawin? Anong dapat nating sabihin? So kasama po yun sa pinag-aaralan, hindi yung silakbulang ng damdamin, bigla ka magsasalita. Kasama po yung wisdom na ipinagkakaloob ng Panginoon. So, pang-anim po, unchanged atmospheres give idolatry and false religion their base of operation. Makita po natin dito sa Book of Acts, sabi nga po rito yung pong na-provoke yung spirit ni Timothy o ni Pablo. Sino ba to? Habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. So, ito po makita natin, Acts 17, ang mga gawa, 17:22-23, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo.
Yung mga mahal nyo po sa buhay, na-share nyo na po ba si Jesus? Hindi lang ho yung basta nanalangin, pero na-share nyo po ba si Jesus sa kanila? Ano ang ginawa sa inyo? Personal testimony nyo? Paano nilang nakita yung mga pagbabago sa buhay nyo? So dito po makita natin, the demonic control upon the people's minds, emotions, and belief system. Lahat po ng tao ay may belief system. Kahit ang ateista. Okay? Forces them to become religious and superstitious. These spiritual conditions keep the people in ignorance of the true and living God. Kaya ginagamit po ng Panginoon tayong mga nakakilala sa Kanya para ipakilala natin siya sa iba na hindi pa nakakakilala. Although may mga experience po tayo, kung iba-ibang experience, paano natin nakilala ang Panginoon. Ako, nadala lang ako sa church noon. Nang wala naman sinasabi, sinama lang ako. Kinumbida lang. Pero pagdating po doon, ay talagang yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na yung pagsisisi ay talagang naranasan ko. Kahit hindi pa niya ako sinishare ng salita, isinama lang ako. Pero kung sa panahon po natin ay ganito ang pinapagawa ng Panginoon, na patuloy po maging brother's keeper tayo, maging small group leader tayo. Hindi lang ho yun dito sa church. Pag nasa church kayo at nag-i-small group, pinapalakas lang po kayo ng inyong mga leader para paglabas nyo, meron kayong dala-dala at magagamit. So, the Apostle Paul had to bring fresh revelation of God in the midst of these provoking spiritual powers. It caused them to be open to this new teaching. At sabi po sa Gawa 17:19-21, siya isinama nila at itiniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Okay? Bago sa aming pandinig at ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atinas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Pero makita po natin, sabi nga sa panahon po natin, madali na ang information. Pero yun pong katotohanan sa information na ipapaliwanag po ba natin? Alam na ng mga tao, di ba? Ano ka, born again ka, meron na agad silang pananaw, pero naitatama po ba natin kung may mali man na pananaw or pagkakaalam ang mga taong nagtatanong nito. So maging, sabi nga, mapagpakumbabang espiritu po na ipaliwanag sa kanila at huwag niyong tirahin agad kung ano man yung kanilang pinaniniwalaan. So, idolatry takes over when the truth is silenced and sidelined. So, kaya po dumadami. O nakikita po natin na nagiging religious, sabi nga. So, when God moves by His Spirit and declare to men everywhere that they should repent and be changed, the days of ignorance will be over and the dominance of idolatry will be broken. Malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Jesus. Maging aware po tayo sa mga pangyayari. Kaya po makikita natin na may mga maling, lalong nagiging mali. Yan, sa mga balita po, kung nakikinig kayo, pero sabi nga wag na muna kayo makinig ng balita, kundi makinig muna kayo sa salita ng Panginoon, bago kayo makinig para alam nyong i-filter ano yung dapat nyong paniwalaan. Yan. Sabi ko nga po yung balita tungkol sa dengue, sa mga pangyayari sa mga, although pinag-iingat, pero ano po ang ginagawa nito? Takot. At the same time, disiplina rin sa mga na nakikita natin hindi dapat na pag-iipunan ng tubig para sa lamok. At pero sabi kong apo, makita natin na yung espiritu ng takot hindi po binigay sa atin ng Panginoon yun. Ang binigay po sa atin yung kapangyarihan, pag-ibig at hindi po yung pagkatakot. Maging aware ka lang at maging vigilant ka sa mga pangyayari.
Lalo na po yung mga dito po sa amin ay may balita na nangunguhan ang mga bata, nangunguhan ang hindi lang bata pati yaya ng bata. Nagdi-deliver lang po ng order. Biglang may humihigit. So, kasama na po doon na ginawang aware yung mga security guard na huwag mong papapasok kung walang sticker, kung walang confirmation doon sa, kung bisita man yan, kung walang confirmation, huwag papasukin. Ganon. Mga ganong klase ba? So, when God moves by His Spirit and declare to men everywhere that they should repent and be changed, the days of ignorance will be over and the dominance of idolatry will be broken. Idols become the covering ground for demons. Hindi po sinasabing yung mga rebulto lang to ha. Yun pong, even yung kung idol mo ang sarili mo, pwede kang pamugaran. Pwede nga, galing-galing ko, ako na yung bida, kaya nagkaganito dahil sa akin, ayan. Maging aware po tayo sa mga tirada ng kaaway na pwede tayo magmalaki, lalo na kung ang natapos natin ay talagang yung mga na kukuha nating achievements, okay, mga pagkilala din, ay talaga naman nakakatuwa, di ba? Pero kung wag mag-breed yung pagmamalaki sa iyong puso. When we burn and destroy the idols, so ito din po yung sa physical na idols, the camping ground and stronghold will be broken. At makita po natin sa 1 Chronicles 14:11-12 na yun pong breakthrough. Ayan, yung breakthrough ng water. At makita po natin na when they left their gods there, David gave a commandment and they were burned with fire. Yon. So, God will break the dominance of spirits and remove their operational base through idols by fire. At ngayon pong panahon natin ay talaga makikita po natin yung, sabi nga, hindi na wawasakin ang mundo ng Panginoon sa pamamagitan ng tubig, bagamat may mga pag-ulan, pero yun po ay sa pamamagitan ng apoy. hindi wawasakin, kundi yun po mga sintomas, yung mga makikita natin na yung pong mga pangyayari sa mundo bago siya muling bumalik ay yun pong mga kasama na po doon sa mga prophecy na natanggap. So, pang-pito, unchanged atmosphere place a veil of unbelief over the minds and hearts of the people. So, Luke 24:14-16, and they were talking with each other. So, ito po yung dalawang disipulo na naglalakad after nang muling mabuhay ang Panginoong Jesus about all these things which had taken place. While they were talking and discussing, Jesus Himself approached and began traveling with them. But their eyes were kept from recognizing Him. Dumating na ba ang pagkakataon sa buhay nyo? Hindi nyo alam na nilapitan na kayo ng Panginoong Hesus? O may sinasabi ang Banal na Espiritu sa iyo at kasama nyo naglalakad? Sabi nga po huwag nating iiwan si Jesus sa lahat ng ating nilalakad. Lagi nyo isama. Huwag nyo kayaan din na iwanan niya kayo. Dahil dumiskarte na kayo ng sarili nyo Hindi nyo na siya sinunod. Yung sarili nyo na sinusunod nyo. Yung mga sarili nyong kaisipan ang ginagawa nyo. At dito nga po, bagamat kasama na nila naglalakad ang Panginoong Jesus, pero hindi po nila nakikita. Dumating na po ba sa pagkakataon sa buhay Kristiyano nyo na hindi nyo na makita ang paggalaw ng Panginoon sa buhay nyo? Hanggat hindi nyo po ina-acknowledge na siya yung may control, siya yung hari, gagawa ka ng sarili mong diskarte. Sana huwag kang pabayaan ng Panginoon. Kasi yung consequence sa mga bagay na ginagawa mo, ikaw rin ang mag-aani. Yes, nagpapatawad ang Panginoon. Yes, nagpapatawad tayo kung may mga nagkasala sa atin. Pero yung pong consequence ng kanilang ginawa, aanihin at aanihin nila kahit pinatawad mo na. At hayaan nyo pong anihin nila.
para sila matuto. Sa kanila pong ikakatuto yun. Huwag niyong awatin. Ang ginagawa, dahil sabi nga, salita ng Diyos yung kanyang kinokontra. You will reap what you sow. Ganun lang yun. Hindi mo naman ipinopronounce yung curse sa kanila. Pero yun yung katotohanan sinabi ng Panginoon. So, Luke 24:31-32, then their eyes were opened. So, hindi po nila nakita, pero dito, makita natin, after na ipaliwanag ng Panginoong Jesus, yung kanila pong pinag-uusapan, and they knew Him, so na-recognize nila, and He vanished from their sight. And they said to one another, did not our heart burn within us while He talked with us on the road and while He opened the scriptures to us? Every time po ba na nagbabasa kayo ng Bible, sinasabi niyo, Lord, open the scripture for me. Kung hindi man kayo nagbabasa ng Bible bago yung family altar nyo, pero personal mo. So when our hearts are hardened and our minds are darkened by an atmosphere of confusion and unbelief, we will not be able to see and recognize Jesus. Lalo na po pag natuon ang inyong kaisipan sa mga bagay na nakikita ng inyong mata, physical na mata, at hindi nyo ine-exercise na makakakita yung spiritual na mata nyo, talaga ma-overwhelm po kayo sa mga pangyayari. At kung kayo naman po ay madaling naapektuhan ng mga balita at hindi nyo makita na yung pagkilos ng Panginoon sa mga pangyayari sa mga bansa, ay iwasan nyo na pong makinig or manood. Okay? Something has to happen within our hearts and minds by the awesome presence of God in our midst. Na-acknowledge niyo po ba na kasama niyo ang Panginoon araw-araw sa inyong buhay? Hindi lang po yung kasama niyo sa bahay. Malimit akong wala kasama dito sa bahay. Pero isang bagay po, sabi nga, 2 araw lang, nandito si Dorothy, minsan wala pa. Dahil pag may mga lakad. Pero pagdating po ng yung 5 araw sa opisina, isa lang ako maghapon, at nai-enjoy ko po yung pag-iisa ko kasama ang presensya ng Lord. Kaya i-acknowledge nyo po lagi. Kausapin nyo ang Panginoon. Kahit hindi nyo nakikita. Pero ina-acknowledge nyo po. Yung sa pagkausap nyo, ina-acknowledge nyo. Huwag lang kayo tatawa ng tatawa dyan na baka mamaya pagkama lang kayong ayan. So, pero yung pong kagalakan na alam natin na ang Panginoon ay kasama natin everyday, na hindi niya tayo iniiwan, pinababayaan, at lagi po na nakasubaybay sa atin. Tinitignan kung sinusunod natin siya. Tinitignan kung ginagawa yung sinabi niya sa atin. Ay, nako, napaka-saya po. At hindi ka dadapuan kung hindi mo hayaan. Yung depression, saglit lang. Yung anxiety, kaya mong sawayin. Masasaway naman po natin, hindi lang natin ginagawa, hindi lang natin ginagamit. Yung kapaguran, ako pag may pagkakataon po, Lord, 15 minutes lang. Tapos pag nagising ako, 30 minutes. Salamat Lord, ginawa mong 30 minutes. Idlip lang yun hindi tulog talaga. Okay? At yung malimit po na paggising sa atin ng Panginoon kung madaling araw, hayaan natin mangusap siya at pakinggan natin. When we fellowship with Him and hear the sound of His voice, our hearts will burn like fire within us, and our eyes will be open to see Him as He is. When we stay long enough in His presence, the atmosphere will become saturated with heaven's energy and the life of Spirit. Romans 8 verse 2, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo. Pinalaya na ba talaga tayo? Pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Inaangkin niyo po ba to? Na nakipag-isa na kayo kay Kristo at pinalaya na tayo sa kapangyarihan. Sabi dito, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Andyan pa yung kasalanan, pero wala nang kapangyarihan sa atin.
At yun po, yung kamatayan niya, at yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, ang Banal na Espiritu ang iniwan sa atin, di ba? Para magpaalala sa atin lahat ng sinasabi, lahat ng nakasulat sa kanyang salita. At bigyang buhay ito sa ating buhay, kung ating ipinamumuhay. Yung truth na tinalikuran mo na at hindi mo na ipinamumuhay, or kung biglang nabago ang iyong paniniwala at pananampalataya, hindi na po magkakaroon, hindi na makakagawa yun sa buhay ng isang Kristiyano. So it would be impossible to stand in His presence and not be changed. We are permanently transformed by the renewing of our mind and the revival of our spirit. Ang tanong, na-renew na po ba ang inyong kaisipan sa mga bagay na dati nyo pong pinaniniwalaan o pinanghahawakan? At ang inyo po bang espiritu, sabi ko nga, kung malakas ang espiritu mo, kahit yung physical mong katawan, medyo nanghihina dahil sa pagod, pagkapuyat, o hindi mo paggamit ng tama ng oras na ibinigay ng Panginoon, or yung pagkakasakit, saglit lang po yan. Palakasin po natin lagi espiritu natin, spirit man. Susunod na lang po yung katawan. Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. At ano pa po ang dahilan bakit po natin kailangan mag-change ng atmosphere? Pangwalo, ang change atmosphere shut out the word and the spirit dimension of the church, in the church. Dito sa 1 Samuel 3:1, makita po natin na si Samuel, now the boy Samuel ministered to the Lord. Okay, nagbi-minister sa Lord. Kaya po even yung mga worship team, even yung mga elders sa Lord nagbi-minister. Lahat po ng mga manggagawa, at kung kayo po ay manggagawa ng Panginoon in the field, sa Lord kayo nagbi-minister. Dahil siya po yung nagpapagawa sa atin nito. Naabutin ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kung matagal nyo nang ipinanalangin, it's about time na hakbangan nyo na ang pag-abot sa kanila ng salita ng Panginoon. Ng pagmamahal ng Panginoon. Pag-abot sa kanila ng kapayapaan ng Panginoon na nasa inyo. And the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. So wag na po nating hayaan na maging bihira or yung pong na magpahayag ang Panginoon sa atin. Sabi po dito sa Amos 8:11-12, sinabi ng Panginoong Diyos, darating ang araw na padadalhan ko ng tagutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makakapagpahayag sa inyo ng aking salita, pero hindi nyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. So, nangyari na po ba ito? Yung 400 years of silence after po ni Malakay. Bago po muling nagsalita ang Panginoon sa Matthew. Yung pagpapahayag ng gospel. 400 years of silence. Dahil sa pagnanakaw na ginagawa ng kanyang mga anak. Ng mismong mga pare. Nakakapangusap pa ba ang Panginoon sa inyo? Sa bawat isa sa atin? Hindi ba kayo nagnanakaw? Sa Panginoon. Kasi kung hindi kayo nagnanakaw, hindi rin kayo mananakawan ng kaaway sa mga maling paggamit ng pera, sa mga maling investment, sa mga maling pagpasok sa mga negosyo. Pero kung hindi po natin, sabi ko nga, ang pag-honor po sa Panginoon, ang Lord ang ino-honor nyo every time na nagbibigay kayo sa Kanya.
lalo na kung amount na pinabibigay niya sa'yo, lalo na yung time na hinihingi niya sa'yo, lalo na yung time mo sa pag-aaral ng kanyang salita, hindi lang yung pag-aaral mo sa sekular na pag-aaral. Pagbabasa mo ng kanyang salita, na wag mas matagal ang pagbabasa mo ng iyong mga lesson na kinalimutan mo na at hindi mo na. Sabi nga po pagmahal mo ang isang tao, pagmahal mo ang Diyos, talagang kakainin mo yung kanyang salita. Pastor, nasasabi mo yan kasi wala ka naman ng masyadong iniintindi. Kahit po nung sapon nung makakakilala ko sa Panginoon, wag na wag po nating kalilimutan ang kanyang salita. Kung tumandaman po tayo, may audio Bible. Wala po tayong maidadahilan bakit hindi kayo makakapakinig ng kanyang salita. The polluted priesthood and corrupted leaders who serve in the sanctuary can shut out the heavens over the church. The atmosphere can become like brass and our connection heavenward can be hindered. Those who serve in the order of Melchizedek find entrance because Jesus has gone into the Holy of Holies as the forerunner to intercede for them. They have found access through Him and through the Spirit before the Father. So, ang pag-asang ito ay matibay tulad ng ang angkla. At ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umabot tayo sa pinakabanal na lugar kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanman katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Hebrews 9:24, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. At sa Hebrews 9:19-21, matapos ipahayag ni Moses sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng mga baka at ng mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng hisopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito'y kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan na ibinigay ng Diyos na at ipinag-utos niya natuparin ninyo. Winisikan din niya ng dugo ang tolda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Kaya dito po sa Ephesians 2:18, ngayon tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. So wala na po yung mga wisik-wisik ng mga dugo ng baka at ng kambing. Tanging ang dugo lamang po ng Panginoong Hesus ang makakapagligtas sa atin. So, isang makita po natin, those who represent God as His leaders must learn to minister. Hindi lang po kaming mga tinawag na maglingkod sa harap ng pulpito, kundi bawat isa po sa atin, nire-represent natin ang Panginoon. At leader din po tayo in our own right over sa mga hindi pa nakakakilala. Over dun sa mga mas malakas ka in the spirit. Yung nanghihina, paano balikin mo sa Panginoon? We must learn to minister in the purity of heart and soul. Their lifestyles facilitates the flow of the Spirit into the church. Bagamat ito po ay talagang yung sa mga, alam na po natin, marami na rin mga corrupt na sabihin natin nagpapatawag na pastor o talagang pastor. Pastor Apollo. Makita po natin. Pero makita rin po natin na even sa panahon ngayon, marami din po. Kaya makita po natin na yun pong pagre-represent natin sa Panginoong Hesus, talagang ginagawa po natin yung kanyang kalooban. So dito makita po natin Acts 13:2, as they ministered to the Lord and fasted, okay, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. At bawat isa po sa atin may pagkatawag ang Panginoon.
Acts 4:31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. So the heavens will always be opened when those who are in leadership can continually connect to God and His purposes. God's word and His Spirit will always be moving where they are ministering. Saan lugar po tayo? Saan domain natin na nagmi-minister tayo? Kasama po natin. Sabi nga yung pong ginagawa natin ang purpose ng Lord sa ating church, na patuloy po na yung season ngayon ng pag-ani ng mga kaluluwa. May pinirepair na po ang Panginoon. Naghahanap lang siya ng mang-aani. Willing po ba kayong maging mang-aani? Pangsyam, unchanged atmospheres can be broken by prayer and strategic action of prophetic declaration. Kaya sabi po sa Marcos 9:29, so this kind of spirit can come out by nothing but prayer and fasting. So may mga espiritu po na habi nga mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Jesus knew the future journey will be challenged by demonic spirits. He went on the mountain to pray. He connected to the sovereign power of God and subjected himself fully to doing God's will to go to the other side, to Bethsaida. When the oppressive atmosphere hit the boat, he walked over to them and entered the boat. The wind stopped its fury on the boat, and the disciples were utterly astonished. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan nila sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. So yung disipulo lang po, yung mga alagad lang ang kanyang pinasakay sa barko. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Kamusta po ang prayer life natin? Pinapakinggan nyo ba ang panalangin nyo sa Panginoon? Nagagamit nyo po ba ang word ng Lord sa inyong pananalangin at hindi yung naideklara na niya na ipagkakaloob niya sa ating nananampalataya at nagpapatuloy sa Kanya? Mark 6:48, nakita niyang hirap sa pagsagwa ng mga tagasunod niya dahil salungat sila sa hangin. Sumasalungat po ba kayo sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay niyo? Mahihirapan ho kayong sumagwan. Na madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan na lang sana niya sila. Okay? At dito makita po natin, then he got into the boat with them. Gusto niyo po ba laging kasama sa inyong mga hinaharap ngayon ang Panginoon? Hayaan niyo po siyang sumakay sa barko na kung saan kayo nandoon. And the wind stopped and they were utterly astonished. Those who have stayed in prayer have learned to stay in His presence. They are covered and surrounded with His presence. The wind cannot blow them out. The storms cannot destroy them. They bring safety into every environment because they carry God and His presence into any place they enter. They bring peace when and wherever they enter. They release the blessing of peace they carry. Every conflict ends. Every storm is abated. Every wind is stopped. So do we bring this kind of peace and presence of God wherever we go and to whomever we meet? At pang-sampu po, unchanged atmospheres are redesigned by builders in the spirit realm. Acts 16:6-7. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia, naglakbay sina Pablo at sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa kanya sa hangganan ng Mysia,
Papasok na sana sila sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. So Paul entered Philippi and looked for the portal of the Spirit and the entrance point into the city. He searched for it and found it after a few days. So kung may mga may plano kayong puntahan pero alam niyo hindi pinapupuntahan ng Panginoon, magpaawat na po kayo. At dito makita natin sa kanila pong pagpapatuloy, sabi nga, hinanap ni Pablo. At yung pong portal, yung point na kung saan ay talagang maipapahayag niya ang pagliligtas ng Panginoon. Sa Acts 16:12-13, mula naman nooy nagpunta kami sa Pilipos, isang pangunahing lungsod na nasakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. So yung mga book po ng Galatians, Thessalonians, at Philippians, dito po natin makikita yung kanila pong journey sa pagpunta roon. So nananatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at natagpuan namin sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. So yung mga babae po talaga ang malimit na nagsasama-sama upang mag-usap. And he spoke to those who was there. The Lord opened Lydia's heart and responded to Paul. Her family and her household were saved and the kingdom of God advanced. Sa Acts 16:14-15 po yun. Then a few days later, while he was still at the portal of the Spirit and the entrance point into the city, a young girl with the spirit of divination that met them and followed them sa Acts 16:16. Paul knew that this spirit dimension is the entrance point of hell into the city. Touching and dealing with her would mean touching and the live wire of demonic power in the city sa Acts 16:17. So when the Lord gave him the signal, ilang araw na siyang sinusundan. Pero maganda yung sinasabi pinapakilala ng taong ito si Jesus sa inyo. Mga ganong klase, basahin nyo na lang po. Paano maliligtas? So, dahil nainis na si Pablo, after ilang araw na nungungulit, when the Lord gave him the signal, pero inantay niya po yung signal ng Panginoon, kailan isasagawa to deal with this spirit, he cast out the devil from this slave girl. And the Lord of hosts was leading the battle, and he was over the city to destroy satanic power and liberate the city from oppression. So after na ilang araw na sinusundan-sundan sila Pablo, pero inantay niya yung panahon na sabihin ng Panginoon, nagbigay na ng signal. O sige, ngayon mo na gawin, sawayin mo yung espiritu na yan. Hindi natin alam. Alamin nyo na lang bakit ilang araw pa. Pero makita po natin dito yung pagsunod at paghihintay ni Pablo sa signal ng Panginoon. Kayo, inaantay nyo po ba yung signal ng Panginoon kung meron kayong pinapanalangin? Kailan nyo gagawin? Matuto po tayo, even yung mga lakad natin. Lord, kalooban mo na ba ngayon? Lord, saan ako pupunta ngayon? Kaya 3 araw na po ako nakakondiso dahil Panginoon, basta hindi mo ako pinalabas. Yan. Titigil yung pa ako sa paglabas. Pero may mga pagkakataon po talaga na kailangan kong lumabas. Ay, tinatanong ko po sa Panginoon, Lord, kailan? Mga lalakarin, kailan, Panginoon? At napuso agad, araw na yon pagkailangan. Okay? So when the demon was cast out, the whole city was in conflict and confusion for the next 12 hours of darkness. Then the cloud of darkness left permanently. At midnight, heaven executed his judgment and set Paul and Silas free from prison and oppression. So dahil nawala yung pinagkikitaan ng mga tao po doon or yung amo ng slave girl, so pinakulong po nila si Pablo at si Silas. At makita po natin dito sa Acts 16:25-26, at nang maghahating gabi na nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo
Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at tatanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. So hindi lang po yung kay Pablo at kay Silas. Nagising ang gwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. So kasi tutulog-tulog siya. Ayan. Akala niya tumakas na ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na siya, na sana. Pero sumigaw si Pablo, "Huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat." At makita po natin ang resulta nung pagkakita na hindi sila umalis. At ganun din po, sabi nga yun pong paninindigan din ni Pablo nung sinabi na kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Dito po makikita pala natin dito sa after po ng dito sa pagkatapos pong sinabi nila, "Huwag ka magpapakamatay," dito sa gwardiya. Makita po natin ang tanong niya, paano ako maliligtas? At kasama po yung kanyang sangbahayan. At nung basahin nyo na lang po sa Acts 16, tapusin nyo po yan. Makikita nyo po doon ang galing talaga ng Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Mahal na mahal po niya mga tao. Baka meron pong katabi nyo na nag-aantay lang, na mahalin nyo rin, saka nyo ipakita yung pagmamahal ng Panginoon. Bawiin nyo po kung may mga puro galit, inis, mga masasakit na salita ang inyong sinabi. At ipakita nyo po, mahal nyo sila at mahal sila ng Panginoon. So dito po makita naman natin yung pagtayo ni Pablo sa kanya pong kasama po ito sa right, citizens' rights kinamagahan, itutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya sinabi ng mantay sa bilangguan kay Pablo, "Iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at umalis ng mapayapa." So, subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, "Pinagupit nila kami ng hayagan at pinabilanggo ng hindi man lang nililitis. Gayong kami mga mamamayang Romano, at ngayon palihim nila kaming palalayain? Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin." Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo. At natakot ang mga iyon na malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. So the veil over the city was lifted and the atmosphere was changed and the people were transformed. At dito po makita natin na yun pong 10 dahilan bakit kailangan nating mag-change ng atmosphere ay patuloy po tayong gamitin ng Panginoon. Huwag na po tayong mula po sa number 1 hanggang sa number 10, pakibasa nyo na lang po. Pero dalangin ko po na gamitin ang bawat isa sa atin ng Panginoon at yung kapangyarihang ibinigay niya sa atin para po mabago natin. Kung may unbelief man doon sa mga lugar nyo, sa mga mahal nyo sa buhay, i-address nyo na po. Hindi lang yung basta, "Lord, salamat po, maliligtas sila." Baguhin nyo na po. Kundi patuloy nyo yung pong espiritu na maaaring gumagapos sa kanila o nakagapos na sa kanila. Kalagan nyo. Gamitin po natin ng bawat isa sa atin yung kapangyarihan ng Panginoon na nasa atin na patuloy pong gamitin tayo ng Lord upang mabago po ang buhay ng mga tao at ganun din po yung pagbabago sa atmosphere na kung saang mga lugar tayo naroon. Amen po ba? At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa pagtanggap ng kanyang salita at pagsasabuhay nito at makita nyo po, may mga mababago sa inyong pamumuhay at pagmamahal, lalo nyong mamahalin ng Panginoon at lalo nyong hahangarin na lagi siyang sundin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po ang bawat isa. God bless po.